Sumisikat ang hapon sa bintana ng kusina, tinatamaan ng liwanag ang mga alikabok na nagsasayaw sa hangin. Humuhuni ng masayang tugtugin si Fatima habang walis-walisin ang sahig, ang kanyang mga galaw ay sanay at mahusay. Si Ella, nakaupo sa isang bangkito, ay maingat na pinakintab ang kumikinang na countertop, habang si Jimple ay maingat na inayos ang mga gulay para sa hapunan ngayong gabi. Ang hangin ay puno ng tahimik na enerhiya, isang simponiya ng pagtutulungan ng magkakapatid. Ang kanilang mga magulang, mga masisipag na magsasaka, ay nasa bukid, ang kanilang mga kamay ay magaspang sa pagod. Ang kanilang mga likod ay nananakit dahil sa walang humpay na araw. Ngunit dito, sa kanilang maliit at maaliwalas na tahanan, ang mga anak ang nangangalaga. Sila ay isang makinang maayos na pagkakatugma. Ang bawat isa ay alam ang kanyang papel. Ang bawat isa ay nag-aambag sa maayos na takbo ng kanilang tahanan. Ito ay hindi basta paggawa ng mga gawain. Ito ay isang ritual, isang patotoo sa kanilang pagkakaisa. Matapos lumiwanag ang bahay dahil sa kanilang pinagsamang pagsisikap, sina Ella at Fatima ay nagtungo sa palengke. Ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa maalikabok na daan. Umuwi sila napasan ang mga sariwang produkto. Ang mga matingkad na kulay ay isang pangako ng masarap na pagkain. Samantala, si Jimple ay nagsimula na sa paghahanda. Ang kanyang mga galaw ay tumpak at sinusukat, tulad ng isang konduktor na nangunguna sa isang orkestra. Ang handaan ngayong gabi ay adobo, ang espesyalidad ni Fatima, at ang aroma ay napuno na ang bahay. Isang mabangong imbitasyon sa hapunan. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, pinipintahan ang langit ng mga kulay apoy, ang pamilya ay nagtipon sa kanilang maliit na mesa na gawa sa kahoy. Sina John Patrick at Jenny, ang kanyang asawa, ay sumama sa mga magkakapatid. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng tahimik na kasiyahan ng isang pinagsamang buhay. Ang adobo, masarap at maalat, ay isang obra maestra. Ang bawat kagat ay sinalubong ng mga pagbuntong hininga at mga bulong ng tuwa. Fatima, ito ay hindi ka panipaniwala. Sigaw ni Ella, ang kanyang tinig ay puno ng tunay na paghanga. Tumango si Jimple bilang pagsang-ayon, ang kanyang karaniwang tahimik na ugali ay pinalambot ng init ng pinagsamang pagkain. Kahit si John Patrick, na karaniwang tahimik, ay nagdagdag ng papuri sa galing ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng hapunan, ang mga magkakapatid, kasama sina John Patrick at Jenny, ay nagsiksikan sa isang malaking silid. Maliit ang bahay, ngunit ang espasyo ay tila malawak dahil sa kasaganaan ng pag-ibig at tawanan na pumuno nito. Humiga sila sa isang kumot na may iba't ibang disenyo sa sahig. Ang kanilang kwentuhan ay isang nakakaaliw na himig laban sa katahimikan ng gabi. Ang mga pang-aasar, mga biro, at mga lihim na ibinahagi ay lumutang sa hangin. Ang kanilang mga ugnayan ay pinatibay ng simpleng mga kagalakan ng isang pinagsamang pagkain, masipag na paggawa, at ang nakakaaliw na presensya ng pamilya. Habang kinukuha sila ng antok isa-isa, isang damdamin ng kapayapaan ang nanatili sa silid, isang tahimik na kasiyahan na bunga ng pagsasama-sama at pag-ibig.